Ano ang pagkakapareho ng totalitaryong rehimen, jihadist na teroristang grupo, at politikal na kilusang gustong baguhin ang pamumuhay at prioridad ng mga Amerikano? Gumagamit sila ng propaganda, pananakot, batas, panlipunang pag-iisa at presyon para hikayatin ang mga tao na tahimik na tanggapin ang mga hindi katanggap-tanggap na bagay bilang normal at kinakailangan. Ang autoritarianismo ng Soviet at China, karahasang Islamista at ang indoktrinasyon sa mga kabataang Amerikano na maniwala sa mga mapanirang paratang laban sa mga Israeli at Hudyo, pati doktrina ng Malayang Palestina, ay buma ng mga taktikang Orwellian na layuning gawing masunuring tagasunod ng masasamang rehimen ang mga edukado at makatuwiran. Gamit din ang estratehiyang ito, nagbago ang malalayang bansa tulad ng Estados Unidos tungo sa COVID lockdown diktadurya noong pandemya. Ngayon sa Think Twice, susuriin natin ng malaliman kung paano gumagana ang kontrol sa isipan kasama si Buck Sexton, dating CIA analyst at Talk Radio Star, na siyang mayakda ng bagong libro na Manufacturing Delusion. Kamusta? Welcome sa Think Twice! Akala natin nakaligtas ang mundo sa COVID pandemic, pero ang totoo ay nasa gitna pa rin tayo ng isang bagay na maaaring kasing delikado o mas malala pa kaysa sa virus na nagpabaligtad sa mundo noong 2020. Kumalat na sa mundo ang psychic epidemic na ginawang sandatang listahan ng radical na adikain na nagdulot ng paglaganap ng terorismong Islamista at matinding ekstremismo sa kapaligiran. Parehong proseso ang nagpapalakas ng paniniwala sa gender ideology at sa ideya ng paglikha ng Malayang Palestina at pagbura sa nag-iisang estadong Hudyo sa mundo ang solusyon sa pandaigdigang pang-aapi. Gumana rin ito para kumbinsihin ang mga tao na maliligtas sila sa kamatayan gamit ang lockdowns, masks at bakuna. Ang pagkalat ng mga nakalalasong ideyang ito ay nagawa gamit ang parehong taktika ng komunistang diktadura na ginamit sa Unyong Sobyet ng 70 taon at ginagamit din ng mga totalitaryanong rehimen tulad ng komunistang China at Hilagang Korea. Hanggang ngayon, nanginghibabaw pa rin sila sa pagpapalaganap ng maling paniniwala gamit ang tusong estratehiya. Naghugas ng utak ng masa para maniwala sa mga bagay na karaniwang tinatanggihan ng matinong tao. Paano ito gumagana sa malalayang bansa at otoritaryan na rehimen? Ikinatutuwa naming makasama ngayon ang eksperto na nagsaliksik at sumulat ng bagong librong tumatalakay kung paano gumagana ang isyong ito. Si Buck Sexton, na kilala bilang Buck Sexton, ay dating opisyal ng CIA na naglingkod sa Counterterrorism Center ng ahensya at sa Office of Iraq Analysis. Sumunod, nagtrabaho siya sa intelihensya ng New York City Police Department sa mga kasong terorismo. Mula noon, sinimula niya ang isang matagumpay na karera sa radyo kung saan siyang naging host ng Buck Sexton Show. Noong 2021, nagsani-puwersa siya kay Clay Travis para i-host ang Clay Travis and Buck Sexton Show na pumalit kay Rush Limbaugh sa mga konserbatibong istasyon ng talk radio sa buong bansa. Noong 2025, muling inilunsad nila ang programa sa 550 affiliate stations at ngayon ay may sarili na silang podcast networks. Siya ang mayakda ng 2 libro, ang Occupy American Spring, The Making of a Revolution noong 2012 at ang bagong labas na Manufacturing Delusion, How the Left Uses Brainwashing, Indoctrination, and Propaganda Against You. Buck Sexton, maligayang pagdating sa Think Twice. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat, Buck, sa oras na binigay mo para sa amin. Gusto kong simulan sa pagtatanong kung bakit manapiling isulat ang librong ito sa panahong ito. Sa tingin ko, mahalaga ring malaman kung bakit mo piniling magsulat ng aklat na hindi lang tumatalakay sa kasaysayan ng Orwellian na mga taktika sa pagkontrol sa isip na ginagamit ng masasamang rehimen at kilusan, kundi nagbibigay din ng komentaryo kung paano ito nakaapekto sa pantalakay natin sa mga isyu ngayon. Alam mo, Jonathan, matagal akong naghintay bago magsulat ang libro. Bahagi nito ay dahil pinilit kong ako mismo ang magsulat. Na gusto kong sabihin dahil naniniwala akong unti-unti na itong nawawala, masasabi nating isang nalilimutan ng sining. At mahalaga ito. Isa ako sa mga gustong makakita ng mas maraming taong kumikita sa komentaryo at content na sumusulat ng sarili nilang mga libro. Kaya yon ang una kong punto kaysa kumuha ng ghostwriter o ibang gagawa nito para sa kanila.
Ako mismo ang sumulat ng libro kaya natagalan ako. Kasama na ang 6 na buwang pagsusuri ng CIA dahil opisyal ako ng CIA at may habambuhay akong obligasyon tungkol sa anumang may kinalaman sa aking trabaho roon. Kailangan kong suriin ang mga iyon bago mailatala. Kaya naman, ang dahilan o idea masasabi ko ng libro ay, well, nabaliwo ang mga tao noong COVID. Sa tingin ko, malinaw naman yon. Noong panahong yon, sinasabi ko sa mga tao na maraming kabaliwan ang nangyayari. Madalas akong sinisigawan at pinatatahimik dahil sa mga mungkahi ko gaya ng, kung bata at malusog ka, ituri mo ng buhay mo. Lahat tayo mahahawa rin. At alam mo, sinabihan nila ako na para daw akong tagapatay ng mga lola at kung ano-ano pang kabaliwan. Wala namang humingi ng paumanhin, sa totoo lang. Wala rin akong natanggap na paghingi ng paumanhin mula sa mga platform na nag-strike o nagtanggal sa akin tulad ng YouTube, Facebook at PolitiFact na sumulat ng kung ano-ano tungkol sa akin. Pero hindi naman tungkol sa COVID ang libro, di ba? Kaya kailangan ko sabihin ito sa publisher ko at nakita rin nila. Sabi nila, sige, alam natin na maaari itong mangyari sa mga tao. Ang ibig kong sabihin, milyon-milyong tao sa Amerika ang maaaring mawalan ng direksyon at mabaliw. Sa tamang sitwasyon ng pressure, tinatawag na expert consensus, emosyonal na apela, lahat ng ito, pagkabalisa, manipulasyon. Kaya sabi ko, sige, alam natin na totoo ito. Nangyayari din ito sa ibang bahagi ng buhay at politika, pero hindi kasing laki na nakita natin ng COVID. Kaya ano ang naguugnay dito? Ano ang mga pagkakapareho ng mga tao na, ang ibig ko sabihin, sa proseso ng manipulasyon, sa paggawa ng ilusyon, na siya ring pamagat ng libro? Paano mo nililika ang ilusyon na hindi dapat magkaanak dahil sa CO2 footprint at climate change, na totoo rin naman? Ang ibig kong sabihin, Para sa akin, anxiety disorder iyon. Dapat magpatingin sa profesional kung iniisip ng tao na ang pagkakaroon ng anak ay pabigat sa mundo dahil sa klima. paano mo mahihikayat ang mga tao kung libo-libo, maging 10,000 libong itim na kalalakihan ang pinapatay ng pulisya bawat taon nang walang parusa dahil sa rasismo, tulad ng ipinakita ng BLM na kilusan at mga survey? Kaya ang mga ito ay mga kabaliwan o mga delusyon. At may mga bagay na nangyayari o mga bagay na naguugnay sa lahat ng mga paniniwalang ito. Tinanong mo tungkol sa kasaysayan, nabuo yon sa isip ko nang sinabi ko, sandali, sino ang gumawa nito ng pinakamahusay? Saan ba talaga sila naging, kumbaga sa pro-level kung tawagin, yung tier 1 ng paglika ng mga delusyon? At yon ay ang mga totalitarianismo ng ika-20 siglo. Sa totoo lang, pinag-aralan nila at halata na nahumaling sila sa ideya ng paggawa ng WAD na realidad na doon kailangan mamuhay ang mga tao. Sinuri ko ang kanilang ginagawa, pinag-aralan ng mga taktika at inangkop ito sa iba't ibang politikal na sitwasyon. Nagresulta ito sa isang librong nagustuhan ng marami at marami silang natutunan. salamat sa pagsubaybay sa Think Twice. Kung nakikinig ka man sa amin sa alinman sa mga podcast platform o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS, i-click ang kampana para sa mga abiso at bigyan kami ng magagandang review. Maliban sa Think Twice, may Jonathan Tobin Daily Podcast din kung saan nagbabahagi ako ng balita at pagsusuri sa mahalagang issue ngayon. Makikita ang daily show sa Jonathan Tobin Daily sa JNS Channel saan mga podcast platform. Ngayon, balik tayo sa programa ngayon. Sa tingin ko, napapanahon talaga ito at mahalaga na talagang bumalik ka sa mga pangunahing prinsipyo sa kasaysayan. Dahil alam mo, hindi naman ito nagsimula noong 2020 alam mo, sa panahon ng pandemya o sa BLM. Ngayon, alam mo, may mga taong tumatakbo at sumisigaw ng palayain ng Palestina, iniisip na may genocide sa Gaza. Pareho lang ang mga taktika. Pareho lang ang script sa ilang paraan. Naisulat na ito noon, at gayon pa man, palagi tayong reactive. Parang palaging naluloko ang mga tao dito. Karaniwan, pag marinig ng marami ang kontrol sa isipan o paghuhugas utak, iniisip agad nila ay nakakatakot na ilusyon. Gayang mga totalitaryong rehimen tulad ng Unyong Sobyet, gamit ang mga akda ni George Orwell gaya ng 1984 o mga pelikula tulad ng The Manchurian Candidate na binanggit mo.
Habang tinatalakay mo kung paano nagdudulot ng suicide bomber at kultista ang ganitong taktika, lampas ito sa mga nakabukod na grupong Amerikano na itinuturing lang ng karamihan sa mga Amerikano na mga baliw. Tungkol rin ito sa kung paano ginagabayan ng mga uso ang pop culture natin, di ba? Oo, at ito ang dahilan kung bakit dito ako nagsisimula sa bawat kabanata. At hinati ko ito batay sa iba't ibang uri ng pangunahing pamamaraan o paraan kung paano, kadalasan ay isang gobyerno sa kasong ito, pero maaari ring isang paniniwala, ideya, kulto o grupong terorista at itutulak nila ang mga bagay. At nagsimula ako sa aking panahon sa Nigeria, na siyang unang assignment ko sa ibang bansa. Kaya may ilang mga kawili-wiling bagay tungkol sa aking karera sa CIA mula maraming taon na ang nakalipas na hindi ko pa naibabahagi noon. Kaya nasa Nigeria ako noong mga unang araw ng radicalization na kalaunan ay naging Boko Haram, makalipas ang humigit kumulang isang dekada. Ang Boko Haram ang naging pangalawang pinakamadugong grupong terorista sa mundo sa dami ng napatay, kasunod ng ISIS noong kasagsagan ng Islamic State. Nung ginagawa ng Islamic State ang pinakamalulupit nilang gawain tulad ng pagkaalipin sa mga Kurd at pagpatay sa buong mga baryo, sila ang grupong may pinakamaraming pinapatay sa teroristang gawain, mas marami pa kaysa Boko Haram sa Nigeria. Kaya hindi ito masyadong napansin. Kaunti ang atensyon dito sa Kaluran, pero nagkaroon ng mga suicide bombing. Ibig kong sabihin, ang mga suicide bombing sa mga simbahan ay naging, sa kasamaang palad, isang trahedya at regular na pangyayari. Lahat ng uri ng karumaldumal na kalupitan at ideolohikal na basehan. Kaya nagsimula ako sa, anong hitsura nito? Anong mga unang palatandaan? At paano mo makikita ang mga paraan kung paano nagsisimulang lumihis ang isang lipunan o isang grupo sa loob ng lipunan patungo sa radikalismo? Dahil doon, naalala kong nakita ko ang mga batang nasa labas ng mosque. Nararadikalisaba ba sila? Maaring oo o hindi. Ang punto ay, malinaw na may mga landas na talagang ginagamit. Kaya sinimulan ko itong sundan nung nagsimula ako sa ahensya. Doon nagsimula ang paghahanap ko kung paano nararadikalisa ang mga tao, anuman ang edad, o basta naunawaan ang nangyayari sa paligid nila. At pagkatapos nito, napunta ako sa pagtingin sa conditioning at kay Pavlov noong mga unang araw ng pag-unawa. Alam mo, talagang nakakatuwang pag-aralan ang tanong tungkol kay Pavlov. Sasabihin ko sa iyo, Jonathan, marami pa ako mga pahina tungkol kay Pavlov sa libro. At natanggal yon dahil masyado akong nalubog kay Pavlov. Sa ay isang tao na iniisip ng mga tao na, alam mo, may kampana, aso at paglalaway. Tama, hindi mo agad iugnay dito. Pero sa tingin ko, ipinapakita mong dun talaga nagsimula. Oo, talagang ganon. At ang mga Soviet, lalo na noong panahon ni Stalin at pagkatapos, ay sinubukang gamitin ang pamana ni Pavlov para sa sarili nilang layunin. Bilang parang pinagmumulan ng siyentipikong kaisipan para sa buong bagong taong Soviet at sa buong eksperimento ng bagong lipunang Soviet na nakabatay sa agham. Dahil siya talaga ang pinakadakilang siyentipikong nailuwal nila ayon sa reputasyon. Siya ay isang Nobel laureate. Pero ang hinangad yan maunawaan ay kung saan, o mas tama, ang kanyang layunin ay maintindihan kung saan talaga nagtatagpo ang utak at ang katawan. At higit pa rito, gaya na nabanggit ko sa libro, ito ay isang metronome o buzzer, hindi talaga kampana. Hindi rin ito tungkol sa pagsasanay, at hindi niya sinabing nagsasanay siya ng mga aso. Ginagamit niya ang mga aso bilang mga hayop na pang-eksperimento, alam mo, sa parehong paraan na sinusubukan ng mga tao ang iba't ibang bagay sa mga hayop na maaring maging kontrobersyal. At sa totoo lang, ang kanyang mga eksperimento ay magiging sobrang kontrobersyal ayon sa ating mga pamantayan. Kung mahilig ka sa aso tulad ko, may mahirap kang matutuklasan tungkol sa mga laboratorio ni Pavlov. Pero gayon pa man, sinusubukan niyang maintindihan kung paano talaga direktang naaapektuhan ng isipan ng katawan. Sinusubukan din niya mag-isip ng paraan para makalika ng perpektong tao, gaya ng sabi niya. O paano natin magagawa na walang magkakaroon ng congenital na sakit? Mas malalaki pa ang ambisyon niya sa pananaliksik. Ngunit sumikat siya dahil sa pag-aaral niya sa gastric secretions. At bahagi niyon, yung asido sa tiyan, ibig sabihin, pwede mong makita ang isang bagay at ang tiyan mo ay magkaroon ng physiological na reaksyon. Ngayon, nagtatanong na ang mga tao kung gaano ito kalalim at hanggang saan pwedeng maging parang mechanical ang reaksyon mo.
Dito na pumapasok ang kwento ng pagbaha sa laboratorio na tinalakay ko sa libro, na labis na ikinamangha ni Pavlov at ng kanyang grupo. Ang maikling bersyon ng kwento, na sa tingin ko ay dapat basahin ng mga tao ang libro, kahit mabilis lang din ito doon, ay binaha ang laboratorio sa kasalukuyang St. Petersburg kung saan nagsasaliksik si Pavlov. At ang mga aso, bagamat mga hayop sila, ay alam na alam ang pangalib na kanilang kinalalagyan. Akala nila mamamatay na silang lahat. Akala nila malulunod silang lahat. Nailigtas ng mga katulong ni Pavlov ang mga aso nang makapasok sila sa laboratorio sa huling sandali. At malinaw na masayang wakasyon. Ang nakaka-interes, gayon pa man, ay nagkaroon ng malalaking pagbabago sa personalidad ng ilan sa mga aso at ang ilan sa kanilang pagkakondisyon na inabot ng maraming taon para makuha ang tiyak na mga tugon sa iba't ibang stimulus na ibinibigay ng laboratorio ni Pavlov ay nawala. Ngayon, alam natin na kayang baguhin ng trauma ang panloob na wiring at mas marami na tayong nalalaman tungkol dito. At ngayon, bukas na pinag-uusapan ng mga tao ang PTSD, kung galing man ito sa digmaan o sa ibang mga sitwasyon. Alam mo, kung ikaw ay nasangkot sa isang matinding aksidente sa sasakyan, nagkakaroon ng PTSD ang mga tao mula doon. Maaari itong magdulot ng matinding reaksyon sa katawan. Kaya pagkatapos, mapupunta ka na sa kung ano ang pinag-eksperimentuhan ng mga totalitarian rehimen sa susunod na, alam mo na, sabihin na nating susunod na 50 taon na talagang agresibo o susunod na 60 taon na agresibo. At ito ay, kumbaga, kaya ba nating lumikha ng isang lipunan na may sobrang sadyang nilikhang trauma at sobrang kontrol na kaya na rin nating kontrolin ang isipan ng mga tao? Ganito rin ang nangyari sa Tsina ni Mao, Unyong Sobyet at Hilagang Korea. Pinag-uusapan ko ang ilang programa ron. Sa tingin ko napaka-interesante rin ito. Binanggit mo rin ang koneksyon nito sa Stockholm Syndrome. At pagdating sa pagtanggap ng iba't ibang ideya, tilang lipunan bilang kabuuan ay naging bihag ng mga ideologo at totalitarian. At sa iyong libro, hinimay mo ito. Tinukoy mo ang menticide, brainwashing, paggamit sa batas bilang sandata, itinanim na takot, isolation, identity formation at propaganda bilang paraan ng mental na pang-aalipin. Ipaliwanag mo kung paano ito gumagana, hindi lang sa kontroladong kapaligiran ng Soviet Union kung saan natatakot ang mga tao sa katok sa pintuan. Kahit sa malayang pampublikong forum sa Amerika, hindi lang sa mga selda ng pagpapahirap ng 1984, alam mo na. Oo, tama ka dyan. Ibig kong sabihin, at yun din ang isa pang mahalagang bagay, na kahit gaano ko kagusto ang pagsusulat tungkol sa kasaysayan nito, gusto ko rin itong gawing napapanahon. Kaya pinag-uusapan ko ang ilang mga kasulukuyang sitwasyon. At kaya ito ang kumbaga ang sining ng aking thesis o ng libro na kailangan kong kumbinsihin ng publisher ko. Sabi nila, tinan mo, kailangan mong magpaliwanag. Halimbawa, pag-usapan ang maoistang brainwashing, gagamitin ko yon bilang halimbawa na naiintindihan ko. Nasa libro ang kasaysayan ng brainwashing at pinagmulan ng termino. Hindi yon ang tawag ng iba, kundi mga Amerikano ang nagbigay ng pangalan na brainwashing. Tinawag nila itong thought reform. Na interesante dahil hindi lang ito tungkol sa pagbura. Isang napaka-Orwellian na termino. Napaka-Orwellian na termino. Tungkol din ito sa muning pagbubuo ng iniisip mo. Gusto nilang igit pa sa basta bugbugin ng isang tao para pasunurin siya at guluhin sila sa selda hanggang magsalita sila ng walang kabuluhan. Gusto ang mga komunista sa China na lumabas ang mga tao at bigkasin ang mga sapilitang slogan at gawin ito ng may sigasig. Kaya paano mo magagawa yon sa isang tao? Kasama rito ang mga Amerikanong bilanggo ng digmaan sa Korea. Tama ka dyan. At higit pa, sabi ng iba, syempre, tutukan mo lang ng baril ang ulo ng isang tao. Hindi. Ilan sa mga bilanggo, lalo na ang tinawag na taksil sa digmaang Koreano, ay mga Amerikanong piniling manatili matapos gamitin sa propaganda. Sa pag-aaral ni Robert Lifton na talaga namang mahalaga tungkol sa brainwashing, yung mga taong malaya, natutuklasan nilang nakakawala sila. At sa mga unang panayam sa kanila tungkol sa kung ano ang ginawa sa kanila sa Chinese brainwashing program at mga kanluranin nito, hindi naman talaga mga Chino, sinasabi nila. Naiintindihan ko naman at binubuo nila ulit ang lipunan nila. Nakikita ko kung bakit nila ginagawa yon. Parang pinag-uusapan natin ang Stockholm Syndrome. Yung programang natanggap nila ay sobrang lakas sa isipan nila. Kaya inabot pa ng panahon bago nila napagtanto na lubos silang inabuso at winasa. Pero mahalagang bahagi ng pag-uugnay ng mga bagay na ito. Ibig kong sabihin, magbibigay ako ng halimbawa dahil sinabi ko ito sa libro. At sa kahit sino, muli, umaasa ako na ang lahat ng matatalinong tagapakinig mo ay kukuha ng kopya para sa kanilang sarili. Pero tulad ng sabi ko sa libro, hindi naman lahat tayo nilalagay sa mga kampo ng edukasyong maoista. Ang punto ko,
Gumagana ang otak ayon sa ilang tiyak na padron kasama ang isipan at emosyon, hindi lang tungkol sa neurotransmitter at neurochemistry. Tungkol ito sa kung paano tayo gumagana bilang mga tao. May mga bagay na gusto nating lahat. May mga bagay din na kinatatakutan nating lahat. At may mga paraan kung paano ang mga bagay na ito ay maaaring gamitin para sa layuning pampulitika at magamit laban sa atin. At kaya ang pagkukumpisal, ito ay isang bagay na tinalakay ng detalyado sa aklat. Sa sistemang thought reform ng mga Maoista sa China, hindi lang pagpapakumpisal ang ginagawa. Binububog at ikinukulong ka pa. Maaari din nilang patayin ang mga tao, pero sinusubukan pa nilang lampasan yon, hindi ba? O kaya naman sila ay Sinusubukan nilang, ito. mas ambisyoso pa kaysa doon. Mas ambisyoso pa, sinusubukan nilang baguhin ang lipunan. Hindi ito tulad ng pagpila at pagbabaril sa ulo tulad ng sa mga totalitarian. Pero ito ay, sige, ikaw ngayon ay nasa ilalim ng matinding pamimilit. Kailangan mo maminin ang mga kakilakilabot na krimeng ito na ginawa mo. Ngayon, yung mga taong nagpapakumpisal sa'yo, alam nilang hindi mo naman talaga ginawa ang mga ito. Alam mong di mo ginawa ang mga ito, pero habil sa matinding pressure, napilitan kang umamin na naging espiya ka para sa British at nagpapadala ng komunikasyon sa Hong Kong. At sa konteksto lang China noong dekada 50 ito, ang mga ginawa mo. Pagkatapos, mas lalong lalala ang pananakit nila at magiging mas malupit dahil sasabihin nilang hindi ka pa rin tapat. Hindi pa rin sapat ang iyong sinseridad. Babalik sila, ulitin ang proseso at sasabihin mong ayos lang. Magdadagdag ka pa at marahil sasabihin nilang medyo mas okay na, pero kulang pa rin ang sinseridad mo. At maaaring ipasulat nila sa iyo ang iyong maling pag-amin ng 5 beses, 10 beses, kahit ilang beses pa, 20 beses, kahit ilang ulit pa. At sa huli, kapag naramdaman nilang basag ka na at hindi mo na kayang paghiwalayin sa isipan mo kung ano talaga ang ginawa mo at kung ano ang nangyari. Dahil laging sobrang walikhain ka, naisip ko tuloy, baka nung may sinabi ako sa taong ito dati, nakagawa nga ako ng pagtataksil o sabotahe. O baka nung nakumbinsi ka na talagang may nagawa kang mali, sa kanila sasabihin, sige, at ililipat ka nila sa mas maayos na selda. Papasok ka sa parang mga klase ng muling edukasyon kung saan kailangan mong matuto tungkol sa teoryang komunista. Pero doon ka na talaga nila nabasag. At sinasabi ko, sige, hindi naman tayong lahat ay nasa mga selda ng komunista. Ano ang? Yung paghingi ng kolehiyo na ipahayag ng estudyante ang white privilege nila. Tama. Ano ba talaga ang pag-amin ng white privilege? May gagawin ba ang kahit sino? Magbabago ba talaga sila ng gawi? O mananatili pa rin ang lahat gaya ng dati? Pagkilala. Isa pa, Mga pahayag ng pagkilala sa lupaing ninuno. ano ba talaga yon? Layunin yan ay pabagsakin ka gamit ang guilt complex para maramdaman mong may utang ka sa mga tao sa paligid mo. Sila na yan ang magsasabi sa'yo kung paano ka dapat makaramdam tungkol sa ibang bagay. Para makabawi ka, para masabing mabuti kang tao. Pero isa rin itong pagluluhod bilang pagpapasa ko. Ibig sabihin, sunod-sunuran na lang ako sa kahit anong kalokohan na gusto mong ipagawa. Kaya dito pumapasok ang menticide at transgenderismo. At ito ang dahilan kung bakit, sa kasamaang palad, ang mga taong gustong maging magalang at gumamit ng preferred pronouns, ang paggamit ng preferred pronouns ay hindi lang tungkol sa pagiging magalang. Ito ay tungkol sa pagpapasali sa iyo at pagpapakonsinti sa isang kasinungalingan. At ito ay isang panimulang hakbang. Ito ang magsisilbing pasukan para sa lahat ng iba pang uri ng pagprograma na susunod na mangyayari. At kapag nagawa mo na yon, Hindi natitigil iyon. Iyon ang punto at malinaw na paghahambing. ito rin ang dahilan kung bakit sa tingin ko ay sobrang obsessed ang kaliwa sa ideyang ito. Nakitang-kita namang kinahuhumalingan nila kahit pataliwas ito sa karamihan ng opinyon ng publiko based sa mga survey. Mapapansin mo may ilang bagay, gaya ng climate change, na hindi na gaanong tinutukan. Ang tinutukoy ko ay ang apokaliptikong pagbabago ng klima. Yung mga ayaw magkaanak o sobrang nababalisa at hindi makatulog sa gabi dahil dito. Habang iniisip lang iba na hindi totoo, ang New York Times ay malayang nagsusulat ukol dito para sa kanilang audience, hindi para kutyain. Grabe, tingnan mo kung gaano kadedikado ang sundalong ito laban sa climate change. Pero alam mo, sa tingin ko, kapag tiningnan mo yung iba't ibang landas na tinatahat ng mga tao na pinipili nilang tahakin, napakalakas ng dating nito sa politika, sa kasamaang palad na yon. Kaya ito ang nangyayari. Ito ang nararanasan ng mga tao. Dahil dito, talagang may natamaan na sensitibong ugat ang libro. Kung mapapaniwala ka nila, balik tayo sa usaping transgender.
Kung mapapasabi ka nilang ang ari ng lalaki ay ari ng babae, ano pa ang hindi nila kayang ipasabi sa'yo? Ibig kong sabihin, Parang ganito yan, alam mo yan, bata ka pa lang, alam mo na kung lalaki ito, babae ito, batang lalaki ito, batang babae ito. Kung mapapaniwala ka nila na baligtarin ang pangunahing pagkilala mo sa realidad, ito na ang menticidal na bahagi, ang pagpatay sa iyong isipan. Ibig sabihin, sinaktan mo na ang sarili mong kakayahan na mag-isip at kumilala, at ikaw ay magiging biktima na ng iba pang psikolohikal na panlilinlang na inihanda nila para sa iyo. Kaya. sa tingin ko, mahalaga talaga yon dahil kapag ginawa mo yon, kung ikaw si Winston Smith sa selda ng pagpapahirap sa 1984, inaamin mo ang 2 + 2 ay 5 at mahal mo si Big Brother. At sa huli, mapapasabi ka na lang nila ng kahit ano. Nabanggit ko na, sa tingin ko, ang 1984 ni Orwell ay isa sa pinakamahalaga at pinakamahusay na aklat na naisulat sa kahit anong wika noong ika-20 siglo. At isa ito sa mga aklat na sa tingin ko ay dapat talagang basahin ng mga tao ng ilang ulit sa paglipas ng panahon. Sulit itong basahin, balik-balikan at unawain. Ang natutunan ko para sa aklat na ito ay ito. Kung gusto mo malaman kung kailan talaga naganap ang menticide, kapag nakuha na nila siya, tandaan mong niluluwagan nila siya at pinapalaya. Kapag pinagtaksilan na niya ang mahal niya at sinabi, kunin mo siya, nilalagay nila ang hawla ng daga. Tapos sinasabi niya, siya na lang ang kunin. Siya ang traidor. Siya ang traidor. At ito ay tungkol sa pagbagsak. Dito na ito umaabot sa malahayap na antas ng pagdurog sa tao. Mapapansin mo, ang mga totalitaryang rehimen, sila. Gusto nilang lumika ng isang lipunan na mga tagapagsumbong. Isang lipunan kung saan ang mga magulang ay hindi ligtas sa kanilang mga anak na nagsusumbong sa kanila at kabaliktaran. Nakalimutan ko ang pangalan, pero may apokripal na kwento tungkol kay maliit na Morozov o ano man tawag sa kanya. Sa Unyong Soviet. Yung batang lalaki sa Unyong Soviet na isinumbong ang sarili niyang pamilya. Isinumbong ang sarili niyang mga magulang. Ibig ko sabihin, pero ito na yata ang ano pa bang mas magandang paglalarawan ng isang lipunan na brainwash at pinatay ang isipan kundi yon. Masasabi ko, mga tao, hindi naman tayo sa Unyong Soviet nakatira. Ilan ba sa mga tao, kung makikinig ka lalo na, ibig ko sabihin, at tingnan mo, hindi ako. Sasabihin ko sa'yo. At ibang usapan na naman ito. May nagtanong sa akin nung sinusulat ko ang librong ito. At alam ko ang tatalakayin ko ang paksang ayaw marinig ng iba. Nang isinusulat ko ang librong ito, may mga bagay sa kanan ng politika na nangyayari ngayon. Pati na rin mga pag-uusap na noon ay hindi pa nagsisimula. Ang librong ito ngayon, alam mo na, matagal ang proseso. Kailangan mo munang ilatala. Kailangan mong dumaan sa pagsusuri. Kailangan mong gawin lahat ng mga bagay na ito. At pagkatapos ay nagkaroon ka ng pagsusuri mula sa CIA. Ako rin ay dumaan sa pagsusuri. Kaya lahat ng mga bagay na ito ay dilaanan ko. May mga gawa-gawang ilusyon sa kanan ngayon. Hindi ako natatakot sabihin yon dahil ang punto ng librong ito ay kailangan mong magsabi ng totoo. Ibig ko sabihin, may mga delusyong puno ng sabwatan na, alam mo, talagang, kung ito man ay, alam mo, may kinalaman man ito kay Epstein o Israel o si Charlie Kirk. O alam mo, marami talagang bagay dyan kung saan may mga tao na nagsasabi ng mga kabaliwan, pero milyong-milyong tao ang tila naniniwala rito. At iyan ay problema, isa itong bagay na, Alam mo, tayo rin. kaya, pero gusto kong maging malinaw. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula akong sabihin sa mga tao parang kung ano ang nasa libro, ang kasaysayan at mga taktika at yung pangunahing pagsusuri ay maaring gamitin hindi lang sa kaliwat ka ng palanaw. Sa totoo lang, naniniwala talaga ako na mas malala ang problema ng kaliwa tungkol dito kumpara sa kanan. At mas sentro ito sa kanila, sa tingin ko ay nasa gilid pa rin ito sa kanan. Sa tingin ko, sentro na ito sa politika ng mga demokratiko ngayon, sa mga partidong demokratiko. Lalo na't nakita natin yan itong mga nakaraang linggo. Oo, tama. Talagang Pero at hindi ito aksidente, alam mo na marami sa mga propaganda na inuulit-ulit ng mga tao, alam mo na parang inuulit lang nila ay orihinal na isinulat ng mga dekada 60 at 70 ng propagandang Soviet. Pagdating sa anti-Semitismo sa Israel, ibig kong sabihin, isa lang yan sa mga halimbawa. Ngayon ako'y, at pareho rin ang tinatarget nila. Ibig kong sabihin, pareho, pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga landas at psikolohikal na pamamaraan dito. Pero ang inggit at sama ng loob ay napakalakas sa politika ng tao at palaging ganoon. At mga kwentong makapag-ugnay sa mga bagay na yon sa mga sabwatan, sa totoo lang, naiintindihan ng mga tao ang Unyong Soviet, maging ito man ay Cuba o komunistang China o Hilagang Korea, ang pag-iisip na puno ng sabwatan. Hindi ko na isama sa libro, pero bahagi ito ng pananaliksik ko. Kapag nagsusulat ka at gusto mo ang gawa mo,
May mga bagay kang gustong idagdag pero kailangan panatilihing maikli. Ito talaga ang layunin. Manipis ang aklat, pero nagbibigay ito ng pananaw sa iba pang issue. Eksakto. Pero ang dami rin ng konspiratoryal na pag-iisip na ginagawa ng mga rehimeng yon sa loob at labas ng kanilang bansa. At ang perpektong halimbawa nito ay ito at talagang napapanahon pa rin hanggang ngayon. Sino man magsasabing sinira ng mga tanga ang Venezuela ay tuta ng Yankee imperialists at nagtatrabaho para sa CIA. Pero walang makapagsasabi bago pa napunta si Maduro sa Federal Correction Facility. Alam mo, magkakasama sila ng ilan pa. Sa kasama ang palad, napakalakas nito dahil mabilis kumapit ang isipan ng tao sa mga konspirasyon at ayaw pakawalan dahil ayaw maramdamang niloloko sila. At kapag sumang-ayon na sila dito, mahirap na silang kumbinsihin na hindi ito totoo. Parang pag-iisip ng isang kulto. Ibig kong sabihin, ganon din yon. Madalas nilang itanong kung bakit mahirap alisin ang pagkakakondisyon ng isang taong nasa kulto. Ang mismong punto ay ang paghiwalay sa kanila na taktika sa libro. Mahalaga iyon. Maaring ma-isolate ka ng isang kulto mula sa pamilya, kaibigan, at mga bagay na nagbibigay konteksto sa buhay mo. Pero maaari ka ring ma-isolate, gaya ng sinabi ni Hannah Arendt tungkol sa rehimen ng Nazi. Maaari kang maging isang atomisadong individual na kahit laging may tao sa paligid, pakiramdam mo'y hiwalay ka pa rin at walang koneksyon sa kanila. Sa totoo lang, may kakaiba o masama sa kanila o sa mga tao sa paligid mo. Pero ang pag-iisa, halimbawa, ay magpapahirap sa isang tao na muling buuin ang ilan sa mga nasirang koneksyon at ugnayan. Ayaw din ng mga tao umamin ng pagkakamali. Karaniwang ugali yan ng tao, pero malakas ito sa propaganda at paghuhugas ng utak. Oo, napakahalaga. Ang dami talagang nakakaintrigang aspeto nito. Gusto kong pag-usapan kung paano lumilikha ang mga taktikang ito ng mga sunod-sunurang Islamist at ng mga sumusuporta sa kanila. Pero bago yon, balikan natin ang isang bagay na nabanggit mo. Sa tingin ko, lahat ng nanonood ay natatandaan at naranasan ang COVID pandemic. At alam mo, nangyari ito. Nakita natin ito sa totoong oras habang pinapanood nating lahat at buong malayang mundo ay na-brainwash. Hindi ako nag-aatubiling gamitin ang salitang yan para ilarawan kung paano napasunod ang mga tao sa dikta ng isang institusyong pangkalusugan na halos walang alam. Alam mo, hindi naman sila, si Anthony Fauci, hindi naman siya, hindi siya si Stalin. Pero sa loob ng 2 taon nung panahon ng COVID pandemic, alam mo, based sa sinabi sa atin na ito raw ay agham. Pero sa totoo lang, hindi naman pala ganon. Gumawa ang mga tao ng kakaibang bagay, itinakwil at nagsumbungan pa sa isa't isa. Kitang-kita natin ito mismo sa supermarket at iba pang lugar. At gayon pa man, gaya ng sabi mo, hindi lang basta parang nangyari lang yon. Ngayon, hindi na natin ginagawa yon, pero tulad ng sabi mo, walang nanagot. Walang nanagot. At habang hindi pa natin naunawaan kung paano ito nangyari, lalo na ang paggawa ng ganong ilusyon, maaaring maulit ito. Sa totoo lang, naniniwala ako na kung mas naging delikado pa ng kaunti, sabihin na nating medyo mas mapanganib, na posible naman talagang mangyari. Ayon sa mga numero, ang COVID ay may fatality rate na halos kapareho ng malalang season ng prangkaso. Alam ko at kung nasabi mo yan noon, At kung sasabihin mo pa rin yon, magagalit pa rin ang mga tao sa'yo. may mga tao talagang magagalit. Mali sila. Kasi nakikita mo pa rin ang mga tao na naglalakad na may suot na mask. Oo, parang pamahiin na rin yon sa tingin ko sa isang banda. Ibig kong sabihin, Pero kung ikukumpara mo, halimbawa sa Spanish influenza, maling pangalan, na nagsimula pala sa isang base militar ng Amerika. Pero ibang usapan na yon. Kung Spanish influenza ang pagbabatayan mo, makikita mo na ang fatality rate ay nasa 3 hanggang 5% sa tingin ko. Na kung isipin mo, napakalala noon. At totoo namang naging sakuna yun noon. Pero sinasabi ko lang sa konteksto ngayon, ganoon pa rin kalaki ang epekto. Manpapanik ang lahat at magpo-post sa social media, aakalay nilang katapusan na ng mundo. Kung mangyari ulit yon, may dahilan ba? O dapat ba tayong maniwala na mas matatag na tayo ngayon laban sa mga kalokohang ipinatao sa ating lahat? Ibig ko sabihin, lagi ko itong binibiro noon dahil nagraradyo ako nung pandemya at sobrang daming oras araw-araw. Biniro ko na ang pinakamalapit na bagay na pwede mong maranasan. Parang pakiramdam ng Amerikano na malapit sa Stalinistang gwardiyan ng bilangguan ang makipag-usap sa flight attendant noong COVID pandemic kapag obligado kang magsuot ng mask.
Ang buong bagay ay isa lang naman itong arbitraryong dahilan para magpakita ng kapangyarihan na wala namang saysay. Dapat alam nila lahat yon. Kung hindi, tanga sila. At naalala ko pang sinabihan ako na hindi raw ako nagsusuot agad ng mask sa pagitan ng mga subo. Ang punto, hindi dapat arbitraryo ang siyensya. Madalas akong tanungin kung paano. Ibig sabihin dapat ito ay sa mga bagay na kayang ulitin. Yun ang pinaka-esensya nito. Kaya alam mo yon ganito, kunwari ikaw, kunin mo ang problem set A. Ako naman sa problem set B. Gagawin natin ang parehong proseso. Dapat magkapareho o magkalapit ang magiging resulta natin. Kung hindi natin makuha ang parehong resulta, o kung sobrang magkaiba ang mga resulta, may mali. At tungkol sa pagsusuot ng mask, sinasabi ng mga tao sa akin, alam mo, mas mabuti na yan kaysa wala. Lahat ng ganyang bagay. Sinasabi ko, paano mo nasabi? Absurdo na yan. Hindi mo ito pwedeng gawin minsan. Sa pinakapayak at pinakarasyonal na paliwanag, isipin mo kung lalabas ka sa gitna ng bagyo at sasabihin mo, hindi ako mababasa dahil magsusuot ako ng raincoat kalahati ng oras. Napaka-bobo nito, pero ganito talaga ang ginagawa ng tao. Pupunta sila sa restaurant. Tatanggalin ko ang mask habang kumakain, pero isusuot ulit pag pupunta sa banyo. Ganito nun, walang lohika. Hindi ito makatuwiran. Mapaniil ito. At alam mo, si Fauci at ang conditioning, parang Pavlovian conditioning na tinatalakay ko. At may ilang tao, sa totoo lang, na mas malalim pa ang pinapasok. Ibig kong sabihin, sa tingin ko ay mali sila. At sinubukan kong gawin, nakikipagpalitan ako ng mensahe sa pinakakilalang dalubhasa kay Pavlov, lalo na dito sa bansa, tungkol sa ilang mga tanong na meron ako. Inilayo niya ako roon kasi may mga nagsasabing si Pavlov ay nagbibigay ng lihim na tala kay Stalin, pero hindi naman totoo yon. Tiyak na malinaw ito sa loob mismo ng Unyong Sobyet dahil alam nila yon. Siya pa nga ang ipinagmamalaki nila noon. Halos mamatay siya sa gutom nang unang mabigo ang 5 taong plano. Alam mo, sila ang pinunduhan ng mga laboratorio niya at alam nila kung gaano siya kalakas bilang simbolo ng ginagawa nila. Pero napapansin ko na ang conditioning ng mga tagasunod ni Fauci, ibig kong sabihin, ang buong pagsusuot ng mask para sa akin, napakalinaw nito para sa sinumang tapat tungkol dito. Hindi naman talaga ito tungkol sa pagprotekta sa iyo mula sa isang virus. Tungkol ito sa pagpapakita ng pagsunod, isa itong kinondisyong gawin. Sa pinakapayak na antas, lahat ito ay palabas lang tungkol sa COVID. Palabas lang yan tungkol sa COVID pero isa itong palatandaan na ikaw ay isa kang mabuting taong handang makinig at tumulong. At naalala ko lang ang mga bagay na nakita ko. Ibig kong sabihin, marami akong ginawang pananaliksik tungkol sa iba't ibang kulto noong, alam mo na, para sa habang binubuo ko rin ang librong ito. At alam mo, sa mga kulto, may mga partikular kang kulay na sinusuot. May mga partikular kang damit na isinusuot. May mga bagay kang ginagawa, mga ganitong uri ng panlabas na pisikal na pagpapakita. Sa totoo lang, totoo rin naman ito sa mga relihiyon. Pero hindi ko sinusubukang hadlangan ang relasyon ng mga tao sa Diyos. Ang sinasabi ko lang, may mga bagay na ginagawa ng mga tao sa pisikal na paraan na layunin ay maging panlabas na pagpapakita ng paniniwala. Kung gusto mong ipakita na may relasyon ka sa Diyos at gusto mong magsuot ng krus, ibig ko sabihin, Kristiyano ako. Kung gusto mong magsuot ng krus, ayos lang yon. Pero hindi ka dapat nagsusuot ng mask dahil, alam mo na, sinabi ni Lloyd Fauci, di ba? Ito ang punto. Tama. At pareho lang ang pamunahing idea na ito ay pagpapakita ng iyong katapatan sa kung ano ang sinasabi sa iyo. Lubos itong nahiwalay mula sa, at sa totoo lang, kalahati ng mga tao sa Amerika ay lubos na tinanggap ito. Ibig kong sabihin, oo, ganun nga. Ganoon talaga. At ang ilan sa kanila ay ginagawa pa rin ito hanggang ngayon. Minsan, pumupunta ako sa paliparan at nakikita ko ang mga tao, lalo na yung nagsisilbi ng pagkain, na naka-surgical o medical mask. Alam mo, ito siguro ang pinakakabaliwang bagay na di pa natin natutugunan. Isa ako sa mga taong kailangan mag-ingat dahil marami. Sa tingin ko, parang nakatakas tayo sa re-education camp ng kultismo ni Fauci at Covidismo at ayaw na nila talagang marinig pa ulit ang tungkol dito. At medyo naiintindihan ko yun sa isang banda dahil isa itong trauma. Baliw talaga ang lahat ng nangyari at alam mo, talagang nagdusa ang mga tao. Galit pa rin ako sa isyong ito, kaya gumawa ako ng pananaliksik para sa librong ito. Sa tingin ko, maraming nasa pampublikong buhay ang duwag at ayaw pa ring talakayin ang totoong nangyari. Sa palagay ko, hindi tapat ang mga tao sa mga pagkukulang. Tingnan mo, 10 sa 10 kakila-kilabot ang administrasyon ni Biden. At lahat ng ginawa nila, mula sa mga sapilitang pagpapabakuna, pagpapatuloy ng pagsasara ng mga paaralan, at lahat ng mga bagay na ito ay talagang kakila-kilabot.
Sinubukan ni Trump labanan ng ilan dito, pero pwede rin sana niyang ginawang mas maayos ang trabaho niya. Naging biktima rin siya nito sa ilang paraan. Biktima rin siya nito. At sa tingin ko, kailangan lang nating maging tapat tungkol doon. Ngayon, yon ay mas maaga pa. Palaging palipat-lipat sila. Alam mo, tingnan mo yung mga pagsasara nung simula. Sa unang 6 na pong araw, hindi talaga natin alam kung ano ang alam natin noon. At ang pinag-uusapan dito, gaya ng sabi ko, ay agham. Dapat kang nagdaragdag ng datos habang nagpapatuloy at nagsasagawa ng mga eksperimento. Wika nga. Sa tingin ko, kailangan lang natin ang bukas at tapat na pag-uusap. Ibig ko sabihin talagang nakakainis para sa akin na ang administrasyong Trump na yung kontrolado na nila ang lahat ng mga ahensya, nasaan na ang mga malalaking ulat, nasaan na ang mga report. Ibig ko sabihin, nasaan na yung mga bagay na makikita ko sa website ng CDC na nagsasabing, alam mo, yung pag-aaral ng Cochrane tungkol sa mga mask ay nagpapakita na wala naman talagang epekto. Totoo, panluloko lahat ito. Ginawa namin ng mga eksperimento para patunay ang scam ito. Kailangan pa rin gawin yon. Yung mga nag-aakalang din na kailangan yon, di nila naiintindihan. Magkakaroon ng mutated, parang COVID. Magkakaroon ng virus o kaya naman ibang aksidente sa laboratorio. Magkakaroon naman ng isa pang bagay na may kinalaman sa laboratorio. Magkakaroon naman ng iba pang bagay. At babalik lang tayo sa kung nasaan tayo ngayon o kung nasaan tayo dati, dapat kong sabihin. Kaya hindi ko pa ito sinusukuan at hindi ko ito bibitawan. Pero may mga bagay din talaga na kailangan ko sabihin, lalo pa nilang pinalala ang sitwasyon. Hindi naiintindihan ng mga tao. Ang pinakamali ay ang pagpigil sa paglabas at pagsasara ng pampublikong palaruan. Plexiglass. Ang pinakamasama sa paggamit ng plexiglass ay narilimitahan ang airflow sa lugar. Alam mo na, isa-isahin mo lang ang mistahan. Ang pinakamasamang magagawa mo ay madaling ilagay ang lahat sa mga ventilator. Kilala ko isang tao, nasa New York City ako. Nakatira ako sa New York buong COVID. Isang tao lang ang kilala kong namatay dahil sa COVID noong pandemya. At iyon ay dahil sa paggamit ng ventilator. Hindi sana siya namatay. Namatay siya habang naka-ventilator. At namatay siya sa ventilator dahil lahat ay natakot. At inilagay nila agad ang mga tao sa ventilator dahil sobrang takot nila sa nangyayari. At alam nila na kapag matagal kang naka-ventilator, hindi magtatagal. Parang nababanat ang baga mo at nai-infect at kung ano-ano pang nangyayari. Kaya namatay siya. Mahina. Pinatay nila ang mga tao. Pinatay nila ang mga tao ng libo-libo. Ngayon, alam ko na hindi naman sinadya. Aksidente lang yan. Hindi yon ang intensyon nila. Hindi yon ang inaasahan nila. Anong meron? Yon ang nangyari. Iyon ang nangyari. Iyon ang nangyari. Oo. Kaya nga oo. Ibig kong sabihin, nakakatakot talaga. At tama ka, karamihan ng tao ay ayaw pag-usapan nito. At totoo nga, ang gobyerno na dapat ay nagtatakda ng mga hangganan na hindi na dapat muling lampasan ay tila nakalimot na. Pero tayo ay hindi dapat. Gusto kong talakayin kung paano nagbubunga ang parehong mga taktika ng isang proseso kung saan ang drag queen story hours na dating issue lang ng kalayaan sa pagpapahayag ay naging obligasyon. Mga sesyon na ang layunin ay hikayatin tayong gawing normal ang sexualisasyon ng mga bata. Ganon din ang taktika ng mga environmentalist. Alam mo, hindi lang ito tungkol sa kabaliwan ng COVID. Kumalat na rin ito sa marami pang ibang issue na pinag-uusapan natin ngayon. Oo, talagang totoo. Sa tingin ko, ang pagsisikap na mapasama ang mga tao rito. Isa sa mga nakakatakot ay ang menticide at transgenderismo na tinalakay sa isang kabanata ng libro. At ang menticide ay malinaw na ang pagpatay sa isipan. Si Just Merlo na isang psychiatrist, isang Holandes na psychiatrist na Hudyo noong ikalawang digmaan pandagdig na tumakas mula sa mga Nazi, ay sandaling nakulong. Nakalayo siya papuntang UK kung saan naging bahagi siya ng hukbong Olandes na nasa pagkatapon at nakipagtulungan sa mga British laban sa mga Nazi. Kaya siya ang nagdebrief sa matataas na miyembro o senior na opisyal ng SS. Nagkaroon siya ng personal na karanasan kung paano nila ginagawa ang propaganda nila. Kaya si ay isang psychiatrist na kipag-usap sa mga pinakamasasasamang salarin. At gusto niya malaman at nagsulat siya ng libro, o maraming libro sa totoo lang, pero isa doon, Rape of the Mind, na isang mahalagang libro sa aking pananaliksik. At isa sa mga bagay na gusto niya malaman ay, paano mo makukuha? Paano mo makukuha? Tulad ng mga Aleman, ang mga tao sa Alemanya, hindi lang mga miyembro ng SS, syempre, hindi lang ang nangunguna sa genocidal na rehimang Hitler. Paano mo napapagawa sa mga tao araw-araw na maging medyo walang pakialam o medyo kasangkot? Kaunti lang. At yun ay talagang napaka-interesante rin.
At gusto mong makuha ang pinakamaraming pagkakadawit mula sa pinakamaraming tao hanggat maaari dahil ayaw ng sinuman na isipin na naging bahagi sila ng isang masamang bagay. Ang sinumang kahit bahagyang nadamay ay malamang na ipagtanggol ito. Kaya ito ang dahilan halimbawa kung bakit ako ay itinuro ko na para sa sinumang gumawa ng kahit ano kaugnay sa gender theory spectrum sa kanilang mga anak, mahihirapan ka talaga. Kahit ano pa ang datos o kinalabasan, mahirap pa rin kumbinsihin sila na napinsaran nila nang di na maayos ang sarili nilang anak. Gusto nilang maniwalang tama ang ginawa nila kasi nakinig sila sa mga doktor at sinunod yon. At ngayon, alam mo, ikaw ay lumilikha ng mas malawak na grupong may ganitong delusyon. Kung tutuusin, nagugustuhin kumapit sa delusyong yon ng matagal. Pero maari pa nga itong mas simple pa kaysa riyan. At sa tingin ko, dyan pumapasok ang Drag Queen Story Hour. Dahil wala ng mas magandang termino, parang ito ang nagsisilbing paunang hakbang papunta sa mundo ng pakikiisa sa transgenderismo dahil pumupunta ang mga tao at sinasabihan sila na ito ay, alam mo, sinusuportahan ito ng lokal kong aklatan. At ibig sabihin nito, dapat ay mabuti ito. Tungkol ito sa pagtanggap. Ang hindi nila sinasabi ay na matagal nang alam ng mga tao ito. Ibig sabihin, ang mga DSM na yon sa kasamaang palad, ang psychiatry ang pinakakaliwang larangan ng medisina based sa politikal na paniniwala. Matagal na talagang ganyan at kilala na. Patuloy nilang binabago ang DSM para umangkop sa politikal na pangangailangan na yon, hindi dahil sa siyentipikong pag-unlad, kundi dahil mahirap daw, kaya mas pinipiling baguhin na lang. At isa sa mga bagay na ayaw nilang pag-usapan. Pero sa tingin ko, si Jordan Peterson na talagang matapang, halimbawa, ay hayagang nagsasalita tungkol sa organophilia, sa palagay ko, kung saan ang mga tao. Gusto nilang magbihis bilang babae kasi ito ay nakakaramdam sila ng sexual na pagdanasa dahil dito. Kaya ang mga lalaki na nagbibihis bilang babae, matagal nang alam na ginagawa nila ito para sa sarili nilang sexual na kasiyahan. Na ito ay parang mga lalaki na may kakaibang fetish sa paa o kung ano paman. Isa itong fetish, sa totoo lang. Gayunpaman, pinalaki ito ng mga tao bilang isyu ng pagkakakilanlan na ginawang advokasya ng karapatang sibil. Advokasya ng karapatang sibil. Dapat magdiwang ang mga bata at magulang. Yan ay kabaliwan. Ang problema mo kahit paano, bawat magulang na dumadalo sa mga ito, ang naririnig lang nila sa akin ay, alam mo na, white male patriarchy. Tama, hindi ka mapagpareha, oo. Alam mo, sinasabi ko sa kanila ang mga bagay na ang agad dalang reaksyon ay magmatigas at maglabas ng matinding galit na itinutok sa akin. At naawa ako sa kanila dahil naloko sila. Ibig kong sabihin, parang na-brainwash sila sa isang antas. Naging bahagi sila ng isang bagay na kahit sinong magulang ay dapat alam sa instinct na talagang, ibig kong sabihin, hindi tama kung ilalarawan ng mahinahon. Pero muli, itinutulak ng kaliwa ang mga bagay na ito dahil ito ay isang paraan ng, alam mo na, parang pagtatatag ng psikolehikal na dominasyon sa mga tao. Dahil ginawa mo silang kasabwat sa bagay na nagpapababa sa ilan sa kanilang pangunahing obligasyon at pag-unawa sa paligid nila. Oo, naniniwala talaga ako dyan, pero medyo lilihis tayo ng kaunti sa focus natin. Ang mga pampublikong debate sa mga isyong panloob at panlabas ay umaasa sa kakayahan ng mga progresibo na kontrole ng mga institusyon ng edukasyon at kultura upang maindoktrina ang mga henerasyon ng mga Amerikano na maniwala sa mapanirang doktrina ng critical race theory, intersectionality at settler colonialism. Ang kaliwang panig ng politika ang nagtutulak ng mga paniniwalang ito bilang mahalagang rebisyon ng kasaysayan ng bansa. Pero ang kumbinsihin ang mga Amerikano na kamuhian ng kanilang bansa at yakapin ang kulto ng anti-rasismo ay hindi rin talaga naiiba, lalo na sa mga taktikang ginagamit dito kumpara sa mga napag-usapan na at sa kulto ng jihadismo. Ulit-ulit lang naman ang mga taktika, di ba? Oo, ganun talaga. Dahil sa naging karanasan ko, tinatanong ako ng mga tao kung bakit ko isinulat ang libro ito. Sinasabi ko, opisyal ako ng CIA sa Counterterrorism Center na lumalaban sa mga jihadist na terorista, kabilang ang pagtatrabaho mismo sa Iraq, Afghanistan at Nigeria. Binasa ko ang kanilang mga komunikasyon, narinig ko ang kanilang, ang kanilang mga plano, binasa at narinig ko ang kanilang mga balak, tinarget ko sila bilang magkakaibang mga selula. Kaya alam mo, naging bahagi ako ng tinatawag naming GWAT o Global War on Terror
na sa totoo lang ay isang malawak na termino lang. Isang pangkalahatang termino para sa mga operasyong militar laban sa jihadist death cult na sa kasamaang palad ay kumalat na sa buong mundo. At ito ay isang bagay na, alam mo, kailangan mo talagang itanong sa tingin ko. Napakahalagang mga tanong ang mga ito at talagang mahalaga at valid na mga tanong tungkol sa kung ano ang nangyayari. Kung paanong may mga taong nagmumula sa mga lugar na iyon. Halimbawa, isang tao na lumaki sa Birmingham sa United Kingdom ay manonood ng mga video online. Kung ito man ay si Anwar al-Awlaki o yung mas pangkalahatan, alam mo na, mga sanggay ng propaganda ng Al-Qaeda. Manunod sila ng mga video online at pagkatapos ay sasabihin nila, pupunta ako sa Syria at magiging suicide bomber ako. Pasasabugin ko ang sarili ko at papatayin ko ang mga inosenteng tao. At alam mo, napaka-radical ng bagay na yon, di ba? Malalim ito sa psikolohiya at hindi ito isang beses lang nangyari. Alam mo, sinasabi ng mga tao, paano naman yung mga school shooter sa ibang lugar? At dito sa Amerika, pero meron din tayo mga school shooter sa ibang bansa. Pero masasabi mo, doon ang tinutukoy mo na ay isang tao. Parang isang particular na psychological profile, kadalasan ng isang tao na, alam mo, hindi kontento sa buhay. Kadalasan may mga ugaling psychopathic. Ibig kong sabihin, mas malalim ang ugat nito sa sakit sa pag-iisip kaysa sa brainwashing na tinutukoy ko. O pwede mo tawaging radicalization. Karaniwang ginagamit yan ng mga jihadist na grupo, di ba? Yung radicalization pathway, matagal ko na rin pinag-aralan. Isa yan sa mga pangyayaring kinasasangkutan ng mga taong sa unang tingin ay normal naman. At alam mo ako, sa mga panahong ito, madalas akong napapasabak sa mga mainit na diskusyon online kasama ang iba't ibang tao. Kasi alam mo, Jonathan, masasabi ko sa'yo, madalas akong tawaging Hudyo nito nakaraang taon. Pagkatapos noon, kadalasang may mga sumunod pang panlalait. Dahil sa paninindigan ko tungkol sa Israel at laban nila sa Hamas. Isa sa mga bagay na kadalasan wala ako, by the way, Anglo-Irish Roman Catholic ako. Pero hindi naman mahalaga yon. Tatanggapin ko kahit ano sabihin nila. Hindi dito binabago ang paninindigan ko. Ibig ko sabihin, matagal ko na naintindihan na ang Hamas ay kumikilos bilang isang kulto ng kamatayan. At ang iba pang mga grupong jihadist na pamilyar ako ay kumikilos bilang mga kulto ng kamatayan na niluluwalhati ang pagkamartir at pagpatay ng mga inosente para sa ilang layuning pampulitika at panrelihiyon. At alam mo, palagi ko naalala ang isang bagay na nangyari nung nagtatrabaho ako sa Iraq desk ng CIA. Kaugnay ito sa uri ng radicalization dahil sabi ng iba, komplikado ito at geopolitics. At alam mo, meron kang parang sina Glenn Greenwald/Noam Chomsky na sa totoo lang, sumulat ng Manufacturing Consent na para sa akin ay walang kwentang libro. Pero nabasa ko naman ito. Ginawa ko ito bilang maikling tugon sa walang kwentang Manufacturing Consent ni Noam Chomsky. Pero ang ibig kong sabihin, itong mga taong ito na parang pinawawalang sala ang jihadismo sa lahat ng sisi na hindi naman talaga Islam, hindi naman talaga kasalanan nila. Lagi itong tugon sa kung anuman. Lagi nilang sinasabi, may nag-udyok sa kanila, may nagpagawa sa kanila nito. Klasikong sagot yan ng narcissistic at psychopathic. Ikaw ang nagudyok at dahilan kaya kita sinaksak sa likod sa kusina. Wala akong ibang pagpipilian, di ba? Ibig kong sabihin, laging ganito. Ikaw ang nagudyok sa akin. Hindi kailanman, may mali sa pananaw ko o sa pag-iisip ko. At alam mo, kapag tiningnan mo ang kulto ng mga jihadist, Noong pasensya na, kwento lang, nagtatrabaho ako noon sa Iraq desk. at naniniwala ako na ang bayan, sinasabi ko ito sa mga tao, sabi ko, ano ang? Pagkatapos ng Setyembre, 11 at Oktubre, 7 ang pinakamalalang teroristang atake, pinakamaraming namatay sa isang araw nitong ika-21 siglo, sabihin na natin. Tama? Malinaw, Setyembre, 11 ang pinakamasama. Oktubre 7, ikalawang pinakamasama. Ano ang pakatlo? Sinasabi ko ito sa mga tao at halos walang makakasagot nito ng tama. Halos walang nakakasagot nito ng tama dahil hindi ito bagay na iniisip ng mga tao. Pero nasa Iraq desk ako nang nangyari ito at talagang napunta na ako sa bahaging ito ng Iraq. At alam ko kung nasaan ito at napuntahan ko na. Napuntahan ko na ang lugar na ito.
At ito ay isang pambobomba na nangyari sa isang bayan ng mga Yazidi. Sa tingin ko, nangyari ito noong 2006 sa Catania, na nasa hilagang kanlurang bahagi ng Iraq. At nagpasya ang Al-Qaeda na iparada ang mga dump truck na puno ng pampasabog. Sa madaling salita, sa isang lubos na walang depensang baryo sa gitna ng disyerto na wala namang anumang kahalagahang militar o estratehiko. Walang puwersa ng koalisyon na aatik doon na yon. Para talagang nasa laylayan lang ito. At sa tingin ko, umabot sila sa pagpatay, hindi ko matandaan kung 600 o 700 na tao. Ibig kong sabihin, napakarami talagang namatay doon. Napakalaking bilang ng mga nasawi para sa nangyari ron. Naalala ko rin, sabihin na lang natin, yung mga usapan. Noong panahon na yon, dahil nasa ahensya ako, mas malapitan kong nasubaybayan ang mga grupo ng jihadist kumpara sa nababasa sa New York Times o Wall Street Journal. At ang dahilan nito ay gusto lang talaga nilang pumatay ng mas marami sa kanila hanggat kaya nila. Gusto lang nilang pumatay ng mas marami. Pagpatay lang, para lang makapatay. Dahil makakatulong itong manakot ng iba. Tama. Pero ito ay purong kasamaan lang, walang kahit anong halagang militar. Hindi naman sila banta sa kanila, hindi talaga. Ayaw lang nila sa kanila. At gagawin nila ito. Ginawa nila ito bilang jihadist na grupo, ang Al-Qaeda sa Iraq. Ang Al-Qaeda sa Iraq ay humiwalay sa orihinal na Al-Qaeda, kaya nakakalito sa iba. Napasailalim ito kay Zarqawi. At isa sa mga dahilan ay dahil si Zarqawi ay sobrang uhaw sa dugo kahit laban sa kapwa-Muslim. Pati ang Al-Qaeda ay parang, alam mo, mawawalan tayo ng suporta mula sa sarili nating grupo dito pare. Oo, gusto lang talaga nilang pumatay ng marami at tuwang-tuwa pa sila. Nakita mo rin yun nung 7 ng Oktubre. Nakita mo rin yon nung 11 ng Setyembre. At totoo ito at talagang umiiral ito. At alam mo, wala namang video ng mga Israeli o Amerikano na nagsasayawan sa kalsada dahil sa mga babae at batang ginahasa, pinatay at minasakir sa napakaraming bilang. Wala yon dahil hindi yon nangyari. Kaya sa tingin ko, mahalagang maintindihan din sa buong prosesong ito kung paano nagiging ganoon kaprogramado ang mga tao sa isang ilusyon. Na ang pinakapundasyon o pinaka-basic nilang pagkatao ay napapalitan ng isang bagay na malupit at sadista at ipinagdiriwang pa ang pagpatay sa ibang tao ng basta-basta lang. At kapag naintindihan mo ang mga paraang ginagamit, sa tingin ko, mas magkakaroon ka ng pagkakataon na maiwasan ang mga ganitong bagay o kahit papaano ay mahila palayo ang mga tao mula sa mga ito sa hinaharap. Oo, gusto kong pagtuunan pa ng pansin niya ng kaunti. Tulad ng nabanggit mo, ginamit ng mga totalitaryang rehimen tulad ng Nazi at Soviet ang paglika ng ilusyon para parehong maisa katuparan at bigyang katwiran ang genocide. Ginagamit na rin ngayon ang parehong paraan para itulak ang ideya na ang mundo'y maliligtas lang sa diumano'y pagpapalaya sa Palestina at paglipol sa Israel, kaya nagiging karaniwan ang antisemitismo sa pampublikong diskurso sa Amerika. At ito rin ang parehong klase ng bagay, hindi ba? Oo, at talagang ganun nga. At nakakabahala talaga ito at nakakabahala na nagsisimula na itong magkaroon ng puwang kahit sa kanan, alam mo, sa ilang tao, kahit papaano, alam mo, sa pangalan lang. O sa tingin ko, mahirap ito. Alam mo, nagbabago rin ang mga tao. Nag-iba ang pampulitikang panig ng mga tao habang lalo silang nasasangkot dito. Pero ang ideya na, alam mo, ang buong pagsisikap ng United Nations para sa karapatang pantao ay halos naging isang malaking pagkondena lang sa Estado ng Israel mula pa noong nabubuhay ako. At ang dami ng Galit na nararamdaman ng mga tao sa bansang ito hindi ngayon. Kapag sinabi ko, ang tinutukoy ko ay yung mga radika sa campus na puro tungkol sa, alam mo na, divest at sinasabi nilang apartheid, yung mga karaniwang sinasabi. Sa totoo lang, matagal na itong umiral. Naalala ko pa yung parehong pananalita nung ako mismo ay nasa campus. Ibig ko sabihin, malamang nakita mo rin ang ilan sa mga ito. hindi pa ito ganang kalaganap noon pero tiyak na umiiral na. May mga ganitong grupo at paksyon. Yung mga progresibo, yung mahabang martsa sa mga institusyon, hindi naman nagsimula noong Oktubre. Unti-unti lang itong lumaganap. Isa sa mga nakakaintrigang bagay na makikita mo ay itong pagsasanib.
Itong alyansa. Madalas sinasabi ng iba na napag-uusapan ang pula-berdeng alyansa ng komunismo at Islamismo. Pero sa totoo lang, isa lang itong alyansa ng iba't ibang ideologya na may mga bagay na sa palagay ko, alam mo yun, magkakatulad. Isang ahistorical na kawalan ng pananagutan at kawalan ng pagiging objektibo para sa sarili nilang panig na siya namang nagiging dahilan para bigyang katwiran ang pinakaradikal at malawakang tugon mula sa kanila. Dahil hindi ka makakapagtatag ng kahit anong pananaw o proporsyon, kailangan talagang burahin lahat yon. O kaya naman ay palitan lang ng maling kwento. At ganito mo makikita ang mga tao na kahit paano ay nasa iisang kampus. Ang mga radikal na sobrang sumusuporta sa Cuba at Venezuela ay sobrang sumusuporta rin sa Iran. Ay, sobrang sumusuporta rin. Alam mo, nakikipag-alyansa sila sa mga usong. Napakakaliwang grupo, tulad ng Antifa o iba pang mga ganito. Alam mo, mga ito. Ano man yon, ang mga grupong ito ay magsasama at magtutulungan. Tatanungin mo, ano ang pagkakapareho nila? Pakiramdam ko sinisira nila ang pundasyon ng kanluraning sibilisasyon. Parang gusto lang talaga nilang buwagin ang lahat. Ito ang bersyon nila ng mga dump truck sa Catania sa gitna ng desyertong Iraqi. Sunugin na lang lahat, pasabugin na lang lahat. At sa tingin ko, sa kasamaang palad, kailangan nating tanggapin na umiiral talaga ito. Ibig kong sabihin, may mga tao talaga na ang layunin ay sunugin ang lahat para makalikas sila ng isang perpektong bagay. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala na may isa man sa kanila na talagang naniniwalang makakalikas sila ng anumang perpektong bagay sa totoo lang. Sa tingin ko, kailangan lang nilang kumbinsihin ang sarili nila niyan dahil kung hindi, mapipilitan silang tingnan ang sarili nila sa salamin at aminin na gusto lang talaga nilang sunugin ang lahat. Oo, kung sisirain mo ang kanluraning sibilisasyon, laging Hudyo ang inuuna. Siyempre, ganun talaga ang takbo niyan. Kaya marami talagang ganyan nangyayari. At sa totoo lang, lahat, kapansin-pansin talaga. Lahat na sa tingin ko ay nagtutulak ng iba't ibang gawa-gawang ilusyon para sa sarili nilang layuning pampulitika. Hindi maiwasan na kahit anong issue, kapag alam ko ang opinyon nila sa BLM, alam ko na rin ang opinyon nila sa Israel. Bakit kaya ganun? At kung ano ang iniisip nila tungkol sa Amerika. At kung ano ang tingin nila sa Amerika. Nag-uusap tayo ngayon matapos ang 250. Ibig ko sabihin, lampas na sa biro kung gaano kakahanda na magdiwang at magpasalamat. Oo, kahit maging handa lang na kilalanin kung ano ang nagawa ng Amerika at ng ating kanluraning sibilisasyon, na tayo naman talaga ang namumuno, di ba? Ganun talaga. Habang mas kaliwa ang paniniwala mo, mas nilalait mo lahat ng ito. Iniisip mo ang katawa-tawa, ayaw mo pang ibalik ng FIFA yung Amerikanong mandalaro ng soccer sa laro. Ganun talaga. Kahit di ka interesado sa soccer, Kahit hindi ka naman interesado sa soccer, basta kahit anong makakainsulto kay Uncle Sam, kahit anong pwedeng sisihin ang mga Hudyo, alam mo yon, lahat ng ganitong bagay, magkakaugnayan. Sa pinakaugat, kapag sinabing ideological ito, sa tingin ko, psychological din ito. at sa tingin ko, iyon din ang mensahe ng iyong libro. Iyon ang mensahe ng libro. Hindi, yun nga yun. Ang huli kong tanong para sa iyo, Buck. Napakabukas palad mo sa pagbibigay ng oras. Kaya gusto kong talakayin ito dahil dito mo tinapos ang libro mo. At iyon, ang AI. Maraming tao ang nakakaramdam ng interes at takot dahil hindi ito pamilyar. Paano napapasok ng bagong teknolohiya ang isipan ng mga nais patahimikin ang sumasalungat at kontrolin ang pag-iisip para sa progresibong mundong gusto nila kahit hindi naman sila naniniwala rito? Sa tingin ko, nakakatawa kasi sinimulan ko ito kay Pavlov at sa pinaka-basic na pagkilala ng panlabas na stimuli na nagdudulot ng physiological reflex. Tama ba? Hindi ito yung tipong may nakita ako at pinili ko mag-react ng ganun. Ito yung tipong may nakita akong bagay at nagsisimula na akong, alam mo yun, kunyari nakakita ako ng oso sa gubat. Pinagpapawisan na ang kilikili ko at alam mo yun, nagsisimula ng tumaas ang adrenaline ko, tama ba? Ibig ko sabihin, dito pumapasok yung koneksyon ng utak at katawan. Ang nakakatuwa, si Pavlov noon habang ginagawa niya ito, hindi niya alam ang tungkol sa DNA.
Alam mo yon, hindi niya alam ang double helix, wala pang computer, wala pa, alam mo yon, nagsisimula pa lang noon yung panahon ng antibiotics. Ibig ko sabihin, ito ay talagang maagang yugto pa lang. Nakuha ni Pavlov ang Nobel Prize noong unang bahagi ng ika-20 siglo, noong mga unang taon ng 1900, pero noong 1920 at 1930 pa lang, nagsisimula ang malalaking siyentipikong pag-unlad ng ika-20 siglo. Nauna talaga siya sa kanila. At ngayon, ikaw, pinag-uusapan mo na ang katapusan ng libro. Nasa punto na tayo kung saan. At saka pala, ako ay Elon Musk ako? Nabanggit ko ang isa sa mga kumpanya niya na alam mo na, Neuralink, na tumitingin sa aktwal na neurochemical pathways ng utak. Sinusuri kung paano tunay na makakakita ang mga bulag at kung paano muling magagamit ng mga paralisado ang kanilang mga paa at kamay. Ibig ko sabihin, parang himala ito sa agham, pero nagdadala rin ng mga tanong. Habang lumalalim ang ating pag-unawa sa isipan, gaano pa tayo kalayo sa neural implant na kayang pilitin ang pagsunod? At pati na rin kung gaano kalayo, at yon ang isang bahagi nito. Ngayon, medyo malayo pa yon. At naiintindihan ko, isa sa mga magagandang bagay tungkol kay Pavlov, sa totoo lang, ay sinabi niya na kahit sa mga aso, iba-iba pa rin ang conditioning. At ito ang lagi kong sinasabi sa mga tao. Ito ang magandang bahagi ng lahat ng ito. Kahit may mahigpit na siyentipikong protocol para mag-react ang mga aso, may ilang aso pa ring hindi nagpapakondisyon. May mga asong masaya o galit kahit ano paman. Tulad ng tao, iba-iba rin ang takbo ng isipan natin at iba-iba rin ang antas ng ating depensa laban sa mga bagay na ito. At ang mga tao, malinaw naman, ay kinilala niyang magiging mas komplikado ng ilang ulit kumpara sa mga aso. Kaya sa tingin ko, nakaka-inspire yon sa lahat ng ito, di ba? Kasi talagang iba-iba tayo at alam mo, bawat isa sa atin ay natatangi sa sarili nating paraan. Pero ang kabilang banda nito ay magkakaroon ng paggawa-gawa ng ebidensya at paghubog ng persepsyon na maaring magmula sa isang artipisyal na realidad na likha ng AI. Nangyayari na ang ilan dito at may mga usapan tungkol sa deepfakes, cheapfakes at iba pa. Mas magiging sopistikado pa ito. Sinasabi ko rin sa iba, hindi naman kailangang paniwalaan ng lahat ito. Kailangan mo lang na may sapat na tao na maniwala sa mga bagay na ito para sa sarili mong layunin. At minsan, kahit ang simpleng paglikha lang ng pagdududa ay sapat na para mapasama ang mga tao sa ilusyon o sa sabwatan o kung ano man yun. Nakita ko yan online. Hindi ako sigurado kung totoo ito, kaya kailangan pa nating mag-imbestiga. Hindi pa rin tapos ang usapan at nagdudulot ito ng maraming hamon para sa mga taong gusto mamuhay nang hindi nakabatay sa kasinungalingan, gaya ng sinabi ni Solzhenitsyn. Sa tingin ko, iyon ang pinakapunto ng libro at ng ginagawa ko. Kung may taong pinipilit kang magsinungaling o hinihikayat kang magsinungaling, may problema na agad. Magandang punto yan, pangwakas. Dapat tayong manalig sa ating pagkatao at manindigan para sa katapatan at katotohanan. Bok, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Paano masusundan ng ating mga manonood at tagapakinig ang iyong ginagawa at paano sila makakakuha ng kopya ng Manufacturing Delusion? Pinakamadaling kumuha ng libro sa Amazon. Kaya kunin ninyo ang Manufacturing Delusion. May kopya na ako. At kahit mayroon din ito sa ilang mga bookstore, pakisilip na rin po. May radio show ako araw-araw 3 oras, ang Clay and Buck Show na napapakinggan sa 600 istasyon at mapapanood din sa YouTube. Karaniwan namin tinatalakay ni Clay ang politika at nag-enjoy kami. Mas malalim at intelektual ang talakayan dito kaysa sa radyo. Pero masaya rin ang radyo. Sana silipin din ito ng mga tao. At Jonathan, talagang pinahahalagahan ko ang oras mo at salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat din. Irekomenda ko ang libro kasi manipis lang ito at hindi ito mahabang babasahin. Pero malalim ang talakayan sa mahahalagang issue. Yon ang layunin. Salamat din sa mga tagapakinig. Huwag kalimutang subaybayan araw-araw ang Jonathan Tobin Daily Edition na mapapakinggan saan man kayo kumukuha ng podcast. Kung nakikinig kayo sa alinman doon o nanonood ng live sa Facebook, X, or JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS. I-click ang kampana para sa abiso at mag-iwan kayo ng magagandang review. Sumulat sa thinktwice@jns.org at sabihin kung saan kayo nanonood o nakikinig at ang inyong opinyon. Tandaan, patuloy magbasa at mag-isip para sa sarili. Magkita tayo ulit sa susunod na linggo.